Hello, lovely soul, and welcome back po sa aking channel. Ngayon lang po ako makakasagot sa tanong nyo kasi kababalik lang po namin. Nagbakasyon po kami and malamig doon sa pinunta namin kaya ayan, medyo iba yung boses ko. Nagkaroon po ako ng sipon. Okay po. So sasagutin ko po yung tanong ni Mama Jocelyn Bulig kung paano malaman kung sino yung spirit guides. Sasagutin ko po ito sa pamamagitan ng experience ko and sa experience na rin ng iba na natulungan natin. Through meditation po. Pag nag-meditate ka po and mararamdaman mo na naka-tune in ka na kasi hindi mo na maririnig yung anything na ingay around you. So malalaman mo yan, mararamdaman mo yan na you are tune in na. And then magtanong ka po. And pag nagtanong ka po, maging aware ka sa iyong intuition. Kasi yung mga spirit guides, sumasagot sa pamamagitan ng ating intuition. And kung ano man po yung makuha mong sagot, kailangan is paniwalaan mo yun. Okay po? Or di naman kaya sa pamamagitan ng panaginip natin. Kung hindi sila sumasagot kaagad sa intuition, is sumasagot sa pamamagitan ng ating panaginip. Katulad po ng isa nating ka-brother na si Sir Rico Magkuha. Nagtanong po siya, nung nagdasal siya, nagtanong siya kung sino yung kanyang spirit guides. Hiniling niya na malaman at makilala kung sino ito and sinagot po siya sa pamamagitan ng kanyang panaginip. Okay po, Ma'am Jocelyn. And kaya Sir Rico Magkuha, nakakatuwa naman po kasi nalaman mo na kung sino yung spirit guides mo. Kasi aside sa ating guardian angel is mayroon pa tayong ibang spirit guides, okay, na tumutulong sa atin in maliban sa ating mga ancestors. Okay po, so malalaman mo yun. Sabi ko nga, nalaman namin ito sa pamamagitan ng pag-meditate and through prayers. And yun nga, sumasagot yung ating spirit guides through our intuition or sa panaginip. Okay po, Ma'am Jocelyn. And sa inyo po, Sir Rico Magkuha, yung sinasabi nyo po na naramdaman nyo na parang may butas sa noo nyo at kinakamot nyo ito. Sa akin po, ang ginagawa ko kapag may energy kang maramdaman dyan sa iyong third eye, ang ginagawa ko po is tinatap ko lang siya ng mahinang tap. Yung parang kinikising mo yung iyong third eye. So itap nyo lang po siya ng ganyan na mahinang tap. So ganun lang po yung ginagawa ko. And yung consciousness nyo, yung awareness nyo, ilagay nyo po dyan. Okay po? So kapag may nararamdaman mo akong energy, ganyan lang po yung ginagawa ko. Tinatap ko po siya dyan. Okay po? And kapag tinuloy-tuloy nyo po yung ginagawa nyong spiritual practice, mag-e-expand po ng mag-e-expand yung inyong consciousness. Okay po? So, ganun lang po yung ginagawa ko kapag may nararamdaman akong energy dito sa third eye. Kasi, habang ginagawa nyo yung spiritual practice, habang tuloy-tuloy na ginagawa nyo yun nga po sabi ko is mag-e-expand yung inyong consciousness. And, unti-unti, matutuklasan nyo yung mga spiritual gifts na mayroon kayo. Okay po? Unti-unti makikilala nyo yung sarili nyo, kung sino kayo, kung ano yung mga kakayanan nyo. Okay po, lovely soul? Para naman po kay Ma'am Althea Guevara, kung paano gumawa ng mantra, depende po sa sitwasyon na pinagdadaanan nyo. Pero, never forget po na you are love. Okay? You are love. You are powerful. So, sabihin nyo lang po yun sa sarili mo
na I am love, I am powerful, I am loving, I am a spiritual being, I am one with the universe. Okay po? So, kung ano pa po yung gusto mong sabihin na kung saan nararamdaman mo na nagbabago yung energy mo kapag sinasabi mo yun. Okay po? Or nag-change yung energy na nararamdaman mo ah, inuulit-ulit mo yung mantra na yon. Okay po? And sabi mo po is nagiging weird kasi nagiging positive ka na and then suddenly nagiging negative ka ulit after ng ilang days. Para po kasi sa akin, based sa experience ko, na andito lang po kasi yun eh. Sa isip natin yun eh. Sa ego yun. Kasi, kapag nagiging positive na tayo, ayaw ni ego na mangyari sa atin yun eh. Kaya pilit niyang nilalagay sa isip natin, sinisiksik sa isip natin yung mga negative. Okay po? So, kailangan maging aware ka kung paano mo i-change yung energy na yon. So kung nagiging positive ka kapag pinapakinggan mo yung mga mantra na napapakinggan mo, ang gawin mo po, wag mo lang pakinggan yun, kundi sabayan mo. Lakasan mo yung boses mo para yun yung at hindi mo lang maririnig kundi mismong sinasabi mo sa sarili mo. Ibig sabihin, mai-embody mo yun sa sarili mo. Okay po? So ulit-ulitin mo yung pinapakinggan mo yun at the same time sabayan mo siya, lakasan mo yung boses mo hanggang sa mararamdaman mo na nagbabago na yung energy mo, yung negative natatalo na siya ng positive. Okay po? Kailangan maging aware ka doon sa thinking mo. Okay po, Ma'am Althea? Kasi sa akin, ganun yung ginagawa ko. Kapag nag-negative ako, ang ginagawa ko yung mantra na sinasabi ko is inuulit-ulit ko ng malakas. Nilalakasan ko yung boses ko para yun yung maririnig ko at the same time, yun yung mai-embody ko. Okay po? So, ganun lang po yung gawin nyo. And never forget po na you are a spiritual beings. You have the power within you to shift yung energy na yan, yung negative thinking na yan na nangyayari sa inyo. Okay po? Or you can ask your guardian angel na tulungan ka na i-shift yung negative na yun into a positive thinking. I-shift yung energy na yun sa love, sa pagmamahal. Okay po? Baguhin yung energy na yun at mapalitan ng pagmamahal. Pagmamahal sa sarili mo at pagmamahal sa iba. Okay po? So, yun lamang po. I hope na nakatulong sa inyo ang sagot ko. Thank you for watching. God bless and I love you.